Hey guys, my name is SDPT Aaron from SDPT Solutions and welcome back sa ating basic C++ tutorial. So this is part 5 and for today we are going to talk about if-else conditional statement. So ang conditional statement, ito yung nagpapatalino sa ating program. So dito nakakagawa ng simple automated intelligence and other things. So without further ado, let's jump into our tutorial flow. So first of all, we are going to learn the if-else statement syntax. Tapos susunod nun, we are going to learn about comparison operators. Then next, we are going to make a simple math quiz program. And then fourth, we are going to learn the if-else if statement. And then fifth, we are going to learn about logical operators. And then lastly, we are going to make a grade marking program. So okay, without further ado, what is conditional statement? So, ang conditional statement, this is a statement used to determine what will happen next after a condition is met or vice versa. So, in real life, isipin nyo na lang to. Kunwari, if crush ka ng crush mo, edi happy ka. Else, pagka hindi ka crush ng crush mo, iyak ka. So, ganun yun. So, gets nyo na? So, ito yung condition syntax ng if-else natin. If yung parenthesis, tapos sa loob ng parenthesis, may condition, then closing parenthesis, then curly braces, tapos closing curly braces, tapos yung command dun sa gitna. So, yung mga code natin na gagawin pagka na-met yung condition na yon. Else, yun naman yung pagka hindi na-met yung condition na nandun sa parenthesis, ito naman yung i-run yung code. So, else, tapos curly braces, open and close, tapos sa gitna nun, andun yung code. So, if crush ka ng crush mo, edi happy ka. Else, hindi ka crush ng crush mo, iyak ka. Okay. So, para mas maintindihan nyo, let us put it into test sa ating code blocks. So, ayan guys. So, tinuro ko sa inyo yung data type na tinatawag na bool. So, which stand for boolean kung alam niyo yung ibang programming language. So, ang bool, ang ano lang niya, ang value lang niya is true or false. So, bool, tapos yung pangalan ng ating variable. So, ilang beses na natin ginawa to. Crush ka niya. Equals true. O, kunwari, crush ka ng crush mo. So, gagawin natin to. If crush ka niya, tapos, parenthesis, curly braces, enter. Else, curly braces, enter. So, yan. If crush ka niya, eh, mag-print lang tayo. Eh, di happy ka. Ayan. Tapos, huwag kakalimutan is yung ating semicolon. Tapos, else, pag hindi ka niya crush, see out, eh, di iyak ka. Yun lang yun. So, sorry kung may nasasaktan yan. Eh, yun. Ganun talaga eh. Joke lang. So, yun. Guys, so, nagawa na natin tong simple statement na to. So, if we run this, so, ang crush ka niya is true. So, ibig sabihin, true to, crush ka nung crush mo. And then, ito lalabas dyan. Eh, di happy ka. So, let's try to run this. Up, running. Ayun, eh, di happy ka. Lumabas. So, ayan. Crush ka nung crush mo. Eh, paano pagka hindi ka crush nung crush mo? X natin. Then, palitan natin ng false. Hindi, false na yung nakalagay sa kanya. So, hindi ka na-crush ng crush mo. So, ano na ilalabas? Eh, di iyak ka. So, yun. So, build and run natin siya and look. Eh, di iyak ka. Sorry. So, yan. So, yun. Yun yung simple syntax ng ating if-else condition. But, there is more to that. Pwede tayong mag-compare ng strings. Pwede tayong mag-compare ng integers, pwede tayong mag-compare ng float, and very much anything na data type, pwede natin i-compare kung magkamukha, mas malaki ba to, or mas maliit ba to. So, let's tackle yung comparison operators. So, let's go. So, ang comparison operators, ito yun. So, meron tayong equal to, which stands for dalawang equals. Not equal to stands for exclamation point and equals. Greater than sign. Less than sign. So, yung greater than or equal to is greater than tapos equal. Tapos, yung less than or equal to, less than and equal. So, how do we put this in the syntax? I will show you how. So, let's go to code blocks again. Let's just delete everything. Then, by now, alam ko naman na marunong na kayo mag-initialize ng mga variable. So, let's try to compare a string.
So, kunwari, ito string. Password. Ayan, may string password tayo. So, ang password natin is heyo. Ayan, heyo. Tapos yung, alam niyo pa yung cin, di ba? So, gawa tayo ng string na input or kahit in na lang. In. Tapos, walang laman. So, sin. Tapos, greater than sign, in. Tapos, cout lang tayo ng enter password. So, yan. So, manghihingi na tayo ng password niyan. So, nakalimutan ko yung ano. So, yan. So guys, hindi ganito gumawa ng ng authentication. So, this is a mere application para lang maintindihan nyo kung paano gumagana yung comparison operator. So, sa equal to muna tayo. So, if yung password na set password is equals to yung ginawa nating string, which is yung in, then gawin natin to. Else, print natin to. So, yan yun. So, pagka tumama yung password na nilagay natin, nalagay natin cout. Welcome to Mobile Legends. Yes. Else, invalid password. Yan. So, yan. So, pagka nirun natin to, hihingan tayo ng password. So, yan. Enter password. And nilagay ko, hotdog. Oh, invalid password lumabas. Nakita niyo, invalid password. So, close natin yan and then rerun natin. So, ano yung password natin? Hey yo. Ito, hey yo. So, tatype ko, hey yo. So, case sensitive din siya. So, magkakamali yan pag malaki yung kahit isang letter dyan. Enter. Welcome to Mobile Legends. So, ganun yung equal na logical operator. So, sa integers naman tayo. So, yan. Nagawa tayo ng dalawang integers. Int num1. Tapos, int num2. So, lagyan na lang natin agad. Equals to 5 is equals to 2. Yan. So, meron tayong dalawang number and pwede natin silang pag-compare. So, if num1 is not equals to num2, then cout, di naman magkamukha yun. Else, cout, galing, magkamukha. So, yan. So, let's run this. So, hindi siya magkamukha, diba? So, dapat ito yung lumabas. Di naman magkamukha yan eh. So, let's run this. Yan, di naman magkamukha yan eh. So, yun yung ginagawa lang, not equal to. So, kabaligtaran na siya ng equal to. So, pagka pinalitan din natin ito ng 5, so magkamukha na sila, di ba? If we run this, lalabas niyan, galing, magkamukha. Programmer ka na. So, ayan. So, guys, very self-explanatory naman yung mga ating comparison operators. Hindi ko na uubusin yung oras nyo dyan. Pag-eksperimentohan nyo, so pwede itong greater than or equals, greater than or equals. So, pag-eksperimentohan nyo na lang. Okay, let's move on. So, tuturo naman namin sa inyo yung if, else if, in syntax. So, let's delete this and let's go back to the PowerPoint. So, ayan. Saan yun? Ayan. So, next na tayo. If, else, condition, syntax. So, if, else, if dapat yan. May kamali. So, isipin nyo na may else, if dyan. So, ito yung bago nating syntax. So, actually, hindi siya bago, pero nalagdagan lang. So, may if uli, parenthesis, condition, tapos command sa gitna. Tapos, may natagdag, else if. So, pangalawang condition. So, unwari, hindi na met yung condition na to. Titingnan naman niya kung tama yung condition dito. So, may else if, parenthesis, may condition ulit. Tapos, ayan. Meron tayong curly braces ulit. Tapos, sa gitna nun, yun naman yung gagawin. So, kunwari may 3 options ka kasi. Or kahit ilan yan, pwede mo dagdagan na maraming else if. So, isipin mo yung nanay mo nagpapabili ng soft drink sa'yo. 1.5 na Coke. So, if may 1.5 na Coke, buy Coke. So, yun yung first choice natin. Walang Coke. Then, may else if pa tayo. Else if, kung walang Coke, then, buy Royal. Wala ding Royal. And then, else na tayo. Else, bumili ka na lang ng Sprite. So, gets nyo na. So, let's do this in code blocks para mas maintindihan natin. So, gagawa ulit tayo ng boolean na tinatawag. So, true or false lang yan. Bool. So, i-apply natin yung sinabi ko. Kunwari, has Coke. Kung merong Coke.
So, equals to true. Then, may Coke. Kung may Coke sa tindahan. Meron din tayong Bull has Royal. Equals to true. So, hindi po namin ina-advertise yung mga yun. So, yan. Gawin na natin. So, meron tayong dalawang Bull yan, which is parehong true. So, meron din silang Coke, meron silang Royal. So, if has Coke, ibig sabihin may Coke sila. Yung tindahan. And then, count na natin na you bought Coke. Yan, bumili kayo ng Coke kasi meron Coke. Else if has Royal naman, pagka walang Coke, titingnan natin kung may Royal sila. Kakount naman natin ngayon, see out, you bought Royal. Else, pagka wala nung pareho, see out, you bought Sprite. So, bumili ka na ng Sprite, walang Coke, Royal. So, yan, laging nangyayari yan sa atin. Bago ako kumain, sabihin ng nanay, oy, bumili ka muna ng Coke sa tindahan na bago may bisita tayo eh. So, yan. So, meron tayong dalawang boolean na tinitingnan natin kung may Coke ba yung tindahan or may Royal ba yung tindahan. So, first, may priority tayo. Siyempre, yung unang if yun. So, if, kung meron ng Coke, true na yan. So, hindi na niya, i-ignore na niya lahat ng nasa ilalim na to. So, wala na yan. Pero kung walang Coke, pupunta tayo sa next priority natin, which is yung else if, kung may Royal ba. So, kung may Royal, eto na yun. I-ignore na niya tong else. Paano pagka walang Coke tsaka Royal? So, pagka walang Coke, tapos wala ding Royal, eto na. So, else, kung ano man mangyari, ang bibili mo na lang, Sprite. Paano kung wala ding Sprite? Problem mo na yun. Sige. So, try natin. So, meron tayong Coke, meron tayong Royal sa tindahan. I-run natin. Yan, you bought Coke. Kasi may Coke. Kasi nawalan ng Coke. Di ba nakita nyo may true din yung Royal. May Royal din. Pwede ka sanang bumili ng Royal. But, mas priority natin yung Coke. Kasi nasa pinakataas siya. If has Coke. Paano pagka walang Coke? Tingnan natin. False, walang Coke. Walang Coke. Pero may Royal. So, i-run natin to. Oh, you bought Royal. Kasi wala nga Coke. Bumili ka na lang ng Royal. Paano pagka wala pareho? Wala na tayong choice. False. So, hindi po namin dinidiscriminate yung Sprite. Masarap din po yung Sprite. Build and run. Ayan, you bought Sprite. Kasi wala kang Coke, wala ding Royal. Bumili lang tayo ng Sprite. Okay, so huwag mo nang problemahin kung wala ding Sprite. Kaya na lang bumili. So, ayan. Sige, pwede naman. Lalagdagan natin. So, sinabi ko nga, pwedeng mas maraming else if. So, gagawa tayo, di ba, ng boolean. Bool has tawag doon? Sprite. Equals to false. So, wala ding Sprite. Nagagawa ulit tayo else if has Sprite. So, pwede ding walang else. But, pagka wala nung tatlo na yan, wala nang mangyayari. So, kaya lalagyan natin lagi na else. So, if anything else happens, pagka false lahat to, eto na lang yung iraran niya yung else. So, parang option lang siya. Parang ikaw option ka lang. So, ayan. So, kunwari, wala nang lahat. See out. Umuwi ka na lang. Sa bahay niyo. So, ayan. Kung wala yung tatlo na yan. Wala yung tatlo na yan. So, pag aniran natin to. Ayan. Umuwi ka na lang sa bahay niyo kasi walang Coke, walang Royal, walang Sprite. Pero pagka meron netong isa neto, huling-huling priority natin yung Sprite kasi nasa pinakailalim siya. Meron natin. Yun, you bought Sprite kasi may Sprite pang natitira eh. So yun guys, I hope you understand that logic. Meron pa tayong kasunod. So meron tayong logical operators na tinatawag, which is yung logical operators and ampersand and or yung line na diretso, hindi ko alam kung anong tawag doon. So what is and muna? In order for this to be true, both conditions needs to be true. So sa isang condition statement, so sa isang ganito, pwede tayong maglagay ng dalawang condition. Okay, so ito yung and or. So, from the word itself, and, dapat meron kang Coke, meron ka ding Sprite. Pero pagka wala ka ng dalawa na yun, wag na lang. So, magko-false na yun. Pero, pagka ginamit natin yung or, ibig sabihin na nun, kung may Coke ka or may Sprite ka, true yun. Pagka nagpo-false lang siya, pagka wala ka nung pareho. Kunwari, wala kang Coke, wala ka ding Sprite, so false na yun. Pero, as long na meron kang sa isa nun, true yung ilalabas nun. So, i-apply natin yun.
Yan, delete natin, pero ititira natin yung has Coke, has Royal, and has Sprite. Eh, inutusan ka ng nanay mo na bumili ng Coke at Royal. Eh, kaso, sabi niya, pagka wala daw Royal, wag ka na lang bumili pareho. So, gagamitin natin yung and. So, yan, if has Coke and, sinasabi nga, dalawang ampersand, and has Royal. So, dapat may pareho niyan. So, see out, you bought Coke and Royal. So, yan. If has Coke and has Royal. Else, umuwi ka na lang. So, kunwari, meron nga tayong Coke. Meron din tayong Royal. So, meron tayong Coke and Royal. Pag ganira natin to, you bought Coke and Royal. So, meron ka pareho. So, okay, nakabili ka, nakauwi ka sa nanay mo na meron kang Coke and Royal. Eh, paano pagka wala ng isa neto? Eh, ang bilin sa'yo ng nanay mo, pagka wala yung isa, huwag ka nang bumili. Meron nga tayong Coke, wala naman tayong Royal. Eh, sabi ng nanay mo, that pareho. So, if we run this, yan, bumuwi ka na lang. Kasi wala kang wala yung inuutos na isa, Royal. Eh, paano pagka sinabi ng nanay mo, pagka walang Coke, pwede namang Royal na lang. So, ayan. If has Coke or has Royal. So, you bought soft drinks. So, ayan. Kung merong isa dyan, so, true and false, di ba? True and false. So, meron tayong Coke pero wala tayong Royal. So, at least, magiging true pa rin yan. So, sasabihin niyan, you bought soft drinks kasi meron pang Coke. Eh, paano pagka wala pareho? False, false. Walang Coke, walang Royal. Umuwi ka na lang. So, what if yung Royal lang meron? Wala ka namang Coke. Pwede pa rin yan kasi bilin nga sa'yo na nanay mo. Pagka walang Coke, Royal na lang. So, you bought soft drinks. Tapos umuwi ka sa bahay niyo. Okay, gets nyo ba yun? And then, let's go and apply this in our, sa ating gagawin. So, I forgot to gawin yung math quiz program, but ngayon gagawin natin yung pareho. So, yung grade marking program and math quiz program. And first of all, yung gagawin natin, math quiz program. Okay, so, ang unang natin gagawin is yung question natin. So, yung int answer natin. So, answer. So, equals, kunwari, ang answer natin dapat is int num1 equals to 5, int num2 is equals to 10. So, ayan, ans. So, meron tayong tatlong variable which is num1, num2, and answer. So, yung answer dapat is equals to num1 plus num2. Okay. So, yan. So, 15 dapat yung answer. So, yung sagot naman ng natin, sagot ng user, input, so, yan. Yan yung input ng ating user sa tanong. Yan yung sasagot natin. So, ayan. Gagawa tayo ng cout. Enter your answer. So, gawa pa tayo ng cout sa taas. Ang nalagay natin yung question. Num1, pinag-a-add natin. So, yan, text yung plus para lang mapakita natin visually. Plus num2. So, yun yung tanong. Lagyan natin ng end line para mapunta sa new line. Tapos, enter your answer. So, cin, na-input natin yung answer natin. So, lalagyan natin sa int. So, pagka nasagutan na natin, i-check natin kung tama yung sagot natin. So, if int, tapos sinuro yung mga comparison equals, so, dapat magkamukha yan. Answer, then, you are correct. Else, cout, wrong. Ayan. So, gets nyo ba yung code natin? Let's go through it again. So, meron tayong tatlong variable dito, which is num1, num2, yung pag-a-add din natin. So, eto meron tayong answer na sagot. So, meron tayong isang variable na walang assignment. So, in-assign natin siya dito. Ans is equals to num1 plus num2. So, ito yung sagot ng tanong natin. Ito namang inp, which is yung input ni user, yung sagot ni user. Yun yung i-check natin kung tama. So, nag-cout tayo ng num1 plus num2 para ipakita kung ano yung pinag-a-add. End line, cout, enter your answer. Para mapakita kung saan ka mag-answer. So, mag-cin na tayo na ilalagay natin sa input. And then, pagkatapos natin mag-input, i-check natin kung tama yung sagot natin. So, i-check natin yung input is equals to answer. So, if
equals, you are correct. Else, mali ka. Ganun lang yun. So, let's run this. Lalabas na. So, ayan. Ayan natin yun. 5 plus 10. Nalagay ko 12. Oh, wrong. Oh, galing ko sa math. Okay, let's run this again. 5 plus 10. 15. Oh, you are correct. Galing ko talaga sa math. So, okay. So, easily na lang natin mapapalitan yung tanong na yun. So, 20 plus 100. So, if we run this, magbago na yung tanong doon sa taas. So, ayan, 20 plus 100. So, pwede na yan. 120. You are correct. So, guys, yun yung simple math quiz natin. So, let's delete this. Everything. Paggawa natin, i-delete natin lahat. That's how programmers work. So, next naman is gagawin natin yung grade marking. So, kunwari may grade ka sa ito yung general average mo. Kunwari, general average. Float na natin. General average. So, equals to 98.5. Yun. So, pagka 98.5 ka, with highest honors ka. Pagka 95 pataas ka, with high honors ka. And, pagka pababa nun, pagka 90 pataas, with honors. So, pagka bababa nun, wala na. So, yun. So, check natin yun. So, if general average is greater than 98, see out with highest honors. So, lalagay natin yung general average natin para mapakita lang. So, general average is with highest honors. Else, if general average is greater than 95 and, kasi dapat hindi siya mas mataas sa 98, and general average is less than 98. So, greater than or equal, kasi pagka 95 ka, ito din pala, greater than or equal, kasi pagka 95 ka, high honors ka na. So, ito din, pagka 98 ka, highest honor ka na. So, yan. So, if yung general average mo is greater than or equals to 95, and, syempre, dapat yung general average mo mas mababa sa 98 para ma-check natin. So, yan. Kung na-meet mo yung condition na yun, see out general average is with high honors. Tapos, as if uli, meron naman tayong honors. If general average is greater than or equals to 90 and general average is less than 95. So, dapat mas mababa sa 95 kasi pag tumaas sa 95 yun, high honors na yun. See out general average is with honors. So, yan na. Malapit na. So, else if yung general average natin is mababa sa 90, less than 90, and syempre, dapat hindi tayo bagsak, general average natin is greater than 75. Or greater than or equals kasi pasado pa yung 75. See out general average is a passing mark. Okay. Tapos else, syempre, pagka wala lahat yun, bagsak ka syempre. So, else, pagka wala, hindi mo na-meet lahat ng condition na yan, count is a failing mark. So, yan. So, ito yung general average natin, 98.5. So, kung gusto nyo, tanggalin natin yan. Tapos, gumawa tayo ng input. See out, enter your average. See in, general average. Okay, medyo humahaba yung video, pero okay lang, sana may natutunan kayo. Let's run this. Okay, yan, pinapa-enter average ko, bagsak ako 74 ako sa general average ko last time. 74 is a failing mark. Ayan, it's working, di ba? Kumari, 98.2 ka. Yun, 98.2 is with highest honors. Kunwari, 95 ka, saktong 95, with high honors. Paano baga 93 ka? 93 is with honors, so hindi siya mas mataas sa 95. Paano pagka, pasang-awa? 75. 75 is a passing mark. So, yun guys, so yun yung ating grading mark system thing, ewan ko kung ano tawag. So guys,
yun muna for today. So, marami tayong naipasok sa utak natin. So, I hope na may natutunan kayo kahit sobrang haba ng video. Sana hindi kayo na bored. And, for next time, pag-aaralan naman natin yung switch statement. So, thanks for watching and I will see you in the next video. Goodbye!